Slideshow. Wait lang ha. Nakikita na yung screen ko. Nakikita na, class? 128 participants for tonight. Sabi nyo kagabi kasi parang nalilate yung PowerPoint. Nakikita? Ano nga? Nakikita yung PowerPoint. Though wala pa siyang nakalabas, syempre. Okay. Ito yung commonly mistakes and sa gamit ng preposition. Yes, kita. Okay, in, on, at sa preposition of place. Okay, visible. Kailan ba ginagamit ang in, on, at? Or, naalala ko yung professor ko niyan, sinasabi, inunat daw, inunat. Okay, ginagamit natin ang in kapag large yung malawak siya, or in city. So for example, in Malabon, I live in Malabon. Okay, ginagamit natin ng in sa state, sa country, sa continent. Okay, ginagamit din natin ng in. Ito, sa transportation, kailan ginagamit ang in, on, or in ba siya or on? Kapag ka yung sasakyan, hindi, nalalakaran mo, for example, airplane, nalalakaran mo siya, di ba? On yon. Car, hindi mo naman siya nalalakaran, na upuan mo lang siya. In a car, I'm in a car. Kapag enclosed yung space niya, yung area niya, ang gagamitin yung preposition is in. Okay? Kapag open yung space nyo, sa place to we're talking about place, on ang gagamitin nyo. Ngayon, sa ano naman, sa print, okay, or in media naman, kapag electronics, pagka-electronics, gagamitin natin on. Okay? On a radio, on a TV. Kapag printed, in the newspaper, in a magazine. Okay? Yun lang yung tatandaan natin sa in, on, at. Okay? Large siya, general siya. Linaw tayo. Medyo, lang kasi 5 hours lang tayo. Dapat tapos ko na to kahapon pero hindi natapos eh. Meron pa tayong subject and verb agreement. Nasa parts of speech pa lang tayo. So, kung may tanong, chat lang kayo. Yan. Kailan ang ginagamit ang on? Sa street naman siya. Okay. Kanina, di ba sa city, ngayon sa street. Kung baga nagiging mas specific na siya. Okay. Sa highway. On Mark Arthur Highway. Sa floor. Okay. On the 21st floor, for example. Ginagamit mo siya sa surface kasi nga nakapatong. On the table, on the chair, diba? Nakapatong. On ang gamit doon. Means of transportation, sabi ko nga, pagka ang transportation is nalalakaran, on. Kapag ka hindi, in. Okay? On a train, on a bus. Yun lang yung tatandaan nyo. O sa communication, kapag ka electronics, on a radio, pag printed, in po ang ginagamit natin dyan. Sa at, okay, kung kanina general, medyo naging medium siya. Sa at, napaka very specific na talaga. As in, nandun ka na. Okay, kapag ka tinanong kung nasaan ka, in a preposition of place, nandun ka. Name of a place, for example, at Starbucks, at Malabon National High School. Nandito ako. Nasaan ka? I'm at Malabon National High School. A specific address, I live at, kompleto na yung address mo. 53 Asogi Street, Tugatog, Malabon. Okay? A specific location na at room 5, 4th floor, for example. Okay? So, sa date naman, ganun din. Sa date, ito lang tatandaan nyo. Ito lang ang tip ko sa in, on, at. Gagamitin nyo yung on sa isang araw at isang date. Tandaan nyo ha. On ang gagamitin nyo sa isang araw or isang date. The rest, gagamitin nyo siya ng in. For example, season. In winters, in autumn, in summer, or fall. In yon. Pero kapag ka isang araw ay was born on July 24, dahil isang araw lang siya on.
I was born on blank Christmas. Christmas siya, season siya, in siya. Yun lang yung tip na mabibigay ko sa inyo. Ginagamit natin ng in. Yan, sa season, sa century, sa year, sa month, sa decades. In a long period of time. In a far, far away, di ba mabasa? In a 21st century. Dahil century siya, in siya. Okay? Ha, ma'am? O nga, sino yung inano? Sino yung inad? Sa junior high, ma'am. And then, again, sa preposition in, on, at, inunat, laging specific ang at 9 a.m., at 8 o'clock, or at dinner, okay? In a long period of time. So, again, ma'am, ang dami namang aaralin sa in, on, at. Okay, ito lang ang tip dyan. On, one day, one day. Isipin nyo lang yung birthday nyo. I was born on July 24. Bakit on siya? Kasi isang araw lang siya. Okay. Kaya tingnan nyo yung mga invitations. For example, yung mga wedding invitation, isang araw lang siya. Please come on our wedding reception on. Diba? Isang araw lang kasi siya. Kaya on ang ginagamit. Maliwanag po tayo dito. May tanong sa preposition? Ito lang naman ang nakikita ko sa finding error kapag preposition na. Ito tatandaan nyo sa pagka ang exam nyo is finding error, hanapin nyo error, at mayroon siyang line, okay, specific na yung line niya, doon kayo mag-focus. So kung for example, naka-underline yung preposition na on or in, tingnan nyo agad kung isang araw siya. Pag isang araw, on na yan. Okay, kapag season siya, decades, ma'am, I was born on 1980. Dahil 1980 is a year, in siya. Nagigets ako? Okay. Maliwanag ako dito. Okay ako dito sa may tanong dito sa preposition, in, on, at. Anyone? Isang isang reactions nga please kung nandyan kayo. Reaction. So dito tayo. When I say reactions, di po. So hindi nagigets, isa pa po. Okay, sige, isa pa. Okay, uulitin ko. Let me share you my screen. Sa preposition in, on, at, okay? Kapag ang pinag-uusapan ay isang araw lang, for example, I was born on. Bakit on ang gagamitin ko? Kasi isang araw lang yung gagamitin ko. On July 24. On yung gagamitin ko. Pero kapag sinabi kong I was born blank 1980, ano ba? 1980 or 2000. I was born blank 2000. Dahil siya ay year, ayan yung year, in siya. Okay? Gagamitin natin ang in sa season. Ano ba yung mga seasons? Dito sa atin, dalawa lang. Pero kasi, syempre, sa English, galing siya sa autumn, summer, fall, winter, diba? Yan. Ang century, ano ibig sabihin ng century? 21st century. In 19th century era, diba? In yung gagamitin. In 1980, in 2000, okay. In October, okay, decades, in 1980s, 1900s, okay, long period of time, in a long, far away, in siya, or in afternoon, tsaka AM and PM, in siya. Ito lang yung tip ko. Kapag nga sabi ko, isang araw, okay, on ang gagamitin nyo. One day or one day, on po ang gagamitin. Okay? So, example natin ito. What is the correct answer? I was blank 24th of July. Sige nga. Paniwala. Hindi naman ko naman ito ba yung mo. Ingat ka, lab-lab. Anak ba ako lang lumalaki? Siyempre. Ako ba? Ano? Dumating, sayang. Okay, sige.
First sentence, in, on, at. I was born blank 24th of July. Dahil isang araw lang siya, ano siya? Anyone? Hello, 190 people. Okay, on. Good. On. Yes, sige. On. On po. Okay, next. You are cordially invited to our wedding blank Wednesday. Lagyan nyo ng number para alam ko na yon kasi baka late. Yung FB ko ang nakashare. Talaga ba? Ayan, kinlose ko na. On Wednesday, yes. Good. Wednesday, syempre isang araw lang naman yung Wednesday, kaya on siya. Pakilagyan ako ng ano. Okay, next. Madonna became famous blank 1980s. In. Okay, kasi bakit siya in? Bakit siya in? Kasi we are referring to decades. So 1980s siya. Hindi siya year. Kapag may S, ang year kasi 1980 lang. Pero pag may S kasi, decade yan. Dekada. Okay? Yes. Okay, 1980s. So in siya. Okay, blank 19th century. Blank 19th century. In, on, at. Okay, in. Kasi nga, we're talking about century dito. Okay? Next, blank summertime. I met my love of my life, blank summertime. In, on, at. Okay, in. Bakit in? Kasi pinag-uusapan natin dito ay season. Okay, good. Blank July. Walang PPT? Meron. Ayun o, naka-share ako. Nasusagutan nga ng iba eh. Baka yung connection mo. On July. Okay. Hindi wait lang. Dami sumasagot. Wait lang. Hindi on July. What is the correct answer? Blank July. Okay, sige. I-share screen ko ulit. Yan. Ba't yung iba nasasagutan? Okay. Blank July. Anong tamang sagot? Okay. In July kasi month. Okay. Sabi ko nga sa inyo, kanina ko pa sinasabi, pag isang araw at isang date on, yun lang yun. Okay. Okay na. Nakikita nyo na. PPT ko. PowerPoint ko. Press. Ano nga? Number 1 nga. Okay. Okay na. Sige. Ito. I was born blank 1990. 1990. Okay. Okay, in. Kasi year siya. Year. Blank Christmas Eve. Pag blank Christmas Eve, ano yon? Christmas Eve. Okay, the correct answer is on kasi isang araw lang naman yung Christmas eh, 'di ba? Okay, kapag isang araw lang, sabi ko kanina pa, pag isang araw at isang araw or isang date on siya, yun lang sa in, on, at yun lang ang tatandaan ninyo. The rest, season man siya, year, decade, okay? Yan siya, oo, yan siya, tama. Okay, so sige, mamaya magkakaroon tayo ng drills dyan. So next. Ito, may nagsusulat na naman. Pakialis ako ng, wag nang sulatan yung PowerPoint please, nakakabagal sa part ko. Okay, we've done with, what do you call this? Preposition. Ito yung marami. Ito yung, though pinakamarami kasi sa part of speech is noun, pangalan. Kasi sa billions of people pa lang, madami ng pangalan pa lang ng hayop, ng plants, di ba? Ang second talagang i-consider natin, kaya ako siya hinuli, okay, is verb. Ano yung verb? Ano yung pagkakaalala nyo sa verb? What is verb? Refresh lang tayo. Verb. Action word or kilos. Okay, sige. Nakikita niyo yung PowerPoint ko, 'di ba? I have two sentences here. He is driving a car. He drives a car. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? What is the difference? Sige, kahit Tagalog. He is driving a car sa he drives a car.
He is driving a car sa he drives a car. That's just, hindi nga eh. Tinatanong ko nga kung ano pinagkaiba, just the same. Okay, driving, ongoing. Eh, ano yung drives? Past, kung past siya, he drove a car. Driving, present. Eh, ano yung drives? Drives, present. Present and action. Okay. Hindi siya past. Kasi kung past tense siya, sabihin ko, he drove a car. Okay lang naman. Wag naman si sorry. Drives future. Eh di sana sinabi ko, he will drive a car. Kung future siya. Okay, hindi na po ito adjective. Nasa verb na po tayo, mga kababayan. Nasa verb. Okay, he is driving a car sa he drives a car. Okay, kasi may gamit ang, sa verb may gamit ang present. Okay. Kapag ka sinabi natin, the only difference is the construction, oo, by construction, pero kasi may gamit siya. Ano pinagkaiba ng he is driving a car sa he drives a car? Okay, sige. Kapag ka sinabi natin he is driving a car, pag nakita mo yung tao na yon, for example, yung mama, o yung tatay mo, halimbawa, okay, he is driving a car. At this moment, at this speaking, ngayon, habang sinasabi mo yan, nakita mo yung tao na yon na nagda-drive ng car. Okay, at this moment, hashtag ATM. Okay? Kapag ka sinabi natin he drives a car, okay, pwede kasing, okay, may gamit kasi ang present tense. Yan yung tinatawag na present tense. Though pareha silang present tense. Pero kasi, kailan mo ginagamit ang verb ing sa S tense of the verb? Gagamitin mo yung he drives a car kapag ang action ay regular mong ginagawa. Ibig sabihin, he drives a car, baka taxi driver siya. Ibig sabihin ng he drives a car today, tomorrow, the next day, he drives a car. Baka ang trabaho niya is driver. Okay? Yun. Kapag regular, there's a regular or habitual ang ginagawa. Okay? Gumagamit tayo ng S form of the verb. Okay? Another rules pa. So, tingnan natin ha. Tingnan natin yung rules sa verbs. Okay? Sa verbs, meron tatlong times, the present, the past, and the future. Meron siyang apat na aspeto, the simple, the continuous, the perfect and perfect continuous. Okay? Kapag sinabi natin continuous, sa ibang term, tinatawag tong progressive. Okay? Wag malilito ha, kapag naka-encounter kayo ng progressive, present progressive tense. Ma'am, wala naman tinuro si ma'am, or wala namang sinabi na may progressive eh. Parehas po 'yon. Si continuous tsaka si progressive parehas po. Okay? Parehas po siya. So ulitin ko sa verb, merong present, may past at may future. May apat na aspeto siya, simple, continuous, perfect at perfect continuous. Okay? Iisa-isahin natin 'yan. So, all in all, meron tayong 12 tenses of the verbs. Okay? Sa present, merong present simple, present continuous, present perfect continuous. Sa past, ganun din. May past simple, may past continuous, may past perfect, at may past perfect continuous. Ganun din sa future. Okay? I do not know. Bakit wala kayong nakikita? Sige, i-screen siya ko ulit. Ayan, nakikita na? Baka sa connection niyo yan, hindi ko alam. Pero kasi iba nakakasabay naman. Nakikita na? Meron na ma'am. Okay, sige. Sa future, ganun din. Future simple, future past, future perfect continuous. Okay, ganito. Sa 12 na yan, sa 12 verb tenses na yan, ito lang ang sasabihin ko, para siyang math. Meron siyang formula. Okay? Meron siyang formula. Okay? Dapat
i-familiarize nyo yung sarili ninyo dun sa formula na yan, okay? Pag sinabi natin continuous or progressive, ing na yan. Pero kailan ba siya ginagamit? Ayun yung i-discuss natin paunti-unti. Don't worry, hindi ko naman bibiglain ng 12 to, okay? Ng 12 ano ito ulit. Okay, so let's proceed. Sa present simple, ang formula niya, ito yung tatandaan nyo, ang formula niya, ang subject niya, may subject, okay, or simuno plus verb or pandiwa, okay? Tapos ano ba dapat siya? Siyempre dapat nasa present siya. Okay, I cannot go, hindi ko pa siya matasabing panaguri kasi pag sinabi nating simuno at panaguri, we're talking about sentence. Okay, ang pinag-uusapan kasi natin dito, we're talking about tenses of the verb. Okay, sa Tagalog, magkaiba kasi ang Filipino sa English. Sa Filipino tinatawag yan na focus ng pandiwa, pero magkaiba kasi. Try natin i-recall kung meron siyang translation sa Filipino, ha? Okay, pero kasi iba talaga. Ano natin, yung konsepto lang ba? Okay? So, listen. Sa present simple, ang formula niya, ang form, yan yun, form, is meron siyang subject, may pinag-uusapan siya, plus verb, tapos, ginagamit mo yung S form. Okay, uulitin ko ha. Sa noun, 'di ba ang noun, kapag nilagyan natin ng S, nagiging marami siya. For example, table, tables, 'di ba? Okay, sinabi ko 'yan kahapon. Sa verb, magkabaliktad sila. Okay, uulitin ko. Ito paulit-ulit lang ako. Ito yung natitricky kayo eh. Sa verb, kapag may S, singular siya. Pag walang S, plural siya sa verb. Okay, so for example, kung mapapansin nyo, the boy, isa lang siya, 'di ba? Anong gagamitin natin? Play, plays. The boy, isa lang siya. Okay? Kaya ang gagamitin natin is plays, yung S. Okay? Bakit po may S yung verb? Kasi ang verb na may S, singular siya. Magkabaligtad sila ng nouns. Kasi siguro it has something to do with yung magandang pakinggan. Kasi pangit naman pakinggan siguro, 'di ba? The boys, may S na nga. The boys plays in the backyard. Okay. So the boy, isa lang siya. Plays dapat. Dahil isa lang siya, yung subject mo, dapat yung verb mo singular din. The boy plays, okay, in the backyard. Ngayon, paramihin natin yung subject, the boys. Okay? The boys, marami siya, plural siya. The boy play, wala nang S. Okay, magkabaligtad sila ng verb. Okay? Are playing, hindi nga. Pagka sinabi nating are playing, guys, okay, nasa continuous tayo. Okay, wag malilito ha. Bakit pwede ba natin gamitin is are playing? Pwede. Okay? Pero kasi, yung sinasabi mo, Abdul Guro, are playing, nasa present continuous. Okay? Ibig sabihin, pag sinasabi mo yan, the boys are playing in the backyard. At this moment, nung nagsasalita ka, nakikita mo yung mga lalaki na yun, yung mga batang lalaki na yun, na naglalaro ngayon mismo. Kaya siya continuous. Kaya siya progressive. Nangyayari yung action. Pero, kailan mo ba ginagamit ang present simple? Kapag may habitual na or routinary na yung ginagawa. Ibig sabihin, yung mga batang lalaki na yan, naglalaro siya tuwing hapon. O sige, expand natin yung sentence. The boy plays soccer every Tuesday. Oh. Ibig sabihin, dahil every Tuesday naglalaro sila, gagamit ka ng S form of the verb. Nagigets po ako. Okay. Okay, Zoraida, please take note, the boys, kids, isa pa, ikikik na kita, okay? Magkikik na tayo, ha? Kasi yung mga ganyang comment, kawawa naman yung 200 na tayo, 200 na gustong makinig dahil lang sa ka-immature natin.
mga police officer po kayo soon. So, kung may isang bagay na nakikita ako dapat dito is yung disiplina. Okay? Kasi I take time na basahin yung mga concern ninyo kasi baka may tanong kayo tapos ito lang yung mababasa ko. Okay? Diba? Inaano ko yan, hinihintuan ko yan at binabasa natin, baka may tanong kayo, tapos ito lang pala yung mababasa ko. Please, maging considerate naman tayo sa iba. Okay? So tama yon. Yung sinasabi ni ano kanina, the boy is playing in the backyard. Kailan mo lang ba siya gagamitin? Kapag hashtag ATM. Okay? Kaya nga yung example ko kanina, he is driving a car sa he drives a car. So, palagi bang ing yung gagamitin mo? Hindi. So, kailangan i-consider natin kung kailan mo dapat gamitin yung ing form of the verb sa s form of the verb. Kaya importante, okay, ma'am, sa verb po ba lahat ng s singular lahat? Mamaya, i-discuss ko yung verb. Kasi sa verb may regular and irregular. Okay? Pero hindi lahat. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, kapag ka may S sa verb, alam natin yung verb. Dance, plays, walk, writes. Okay? Diba? Wala na po tayo sa adverb. Hindi na po tayo nag-uusap ng adverb dito. Okay? Kasi hindi naman nilalagyan ng S ang adverb. For example, always, nilalagyan mo ba yung always? Walang singularity and plurality ang adverb. Meron lang po ang nouns and verb lang po. O, diba? Okay? Kaya yung example ko kanina, he drives a car. Okay? Pwede naman siyang period kasi sentence na siya. Pero para yung konsepto ba na he drives a car every night. Dahil lagi niya nang ginagawa. S form of the verb ang gagamitin mo. Okay? S form. Okay? He, singular. Bakit may S? Uulitin ko kapag ka po sa verb, pag may S, singular siya. Ano yung he? Pronoun siya, diba? Gamitin natin. Gumamit tayo ng noun. Sige. Gamitin niyo yung pangalan nyo. John drives a car. John is driving a car. Kailan mo ulit ginagamit ang ing? Ito po, susunod na po tayo. Gamitin mo lang siya kapag a hashtag at this moment. Nakita mo. Okay? For example, ako, i-describe nyo ako ngayon. Okay? She is teaching English. Okay? She is teaching English. Okay, pag nakita kayo, halimbawa, nakita kayo ng mga kasamahan nyo, he is listening to her, or she, di ba? To her coach. Nakita kayo, nakikinig kayo di ba? Ako ngayon, may makakita siya sa akin ngayon. She is teaching English. Ma'am, pwede ba natin gamitin, she teaches English? Oo, kasi palagi ko naman ginagawa. She teaches English every weekend. Okay? O kasi yun yung tinuturo ko, English. Okay? Kapag nakikita mo yung action ngayon, ing. Kapag yung action, hindi mo siya nakikita, pero routinary siya, habit siya, okay? S form of the verb yung gagamitin mo. Klaro po tayo? Klaro? Clear, okay. Meron pang, wait lang kasi kayo, meron pa kasing mga rules kung kailan natin ginagamit ang S form of the verb. Unang consideration, kapag ang action ay habitually or regular na ginagawa or routinary. Okay, ano pa? Kailan pa natin ginagamit ang, for example, I drink, tsaka alam nyo, ito lang yung technique. Sa isa sentence naman, may panandang lexical Tingnan nyo, every night. Dahil every night, tuwing gabi, ibig sabihin, lagi niyang ginagawa, di drink. Okay? Natural. Bakit walang S, ma'am? Isa nga lang I drinks, pwede ba yung I drinks milk? O di, may problema na tayo sa subject and verb agreement. I drink milk every night. May mga pananda siya. Okay, sa isang pangungusap, sa isang sentence. Okay? I run. So, I run every Saturday. Pwede kasi hindi mo makita na tumatakbo siya.
Okay, or ako, 'di ba? Pero dahil lagi kong ginagawa, I run every, ayan o, mga panandang lexical, every Saturday. Hindi ko pwedeng sabihin, I running every Saturday. Okay? Pwede ko sabihin yan, I'm running. Ngayon, kung makikita mo ako, I'm running, 'di ba? Learners always read after class. Learners, madami, plural. Read, walang S kasi plural, plural. Nagigets po ako? Okay? Ginagamit ulit natin ang S form of the verb kapag nag-i-state tayo ng facts. Okay? For example, okay, the earth rotates on its axis. Hindi mo pwedeng sabihin or scientific facts that earth is rotating. Nakikita mo ba yung earth na nagro-rotate? Diba? It's a fact. It's a scientific fact. Okay? Kapag facts yon, you use S form of the verb. Are we clear po? So for example, ito, ako as a teacher, nagtatrabaho ko bilang teacher. Julian works as a teacher. It's a fact. Hindi mo pwedeng sabihin, Julian working as a teacher. Hindi naman ako, Yes, Saturdays. Kasi every Saturdays, marami. Maraming Saturdays ka, nag-run, tumatakbo. Habitual nga eh. Okay? Every Tuesdays pwede. Oo, mama. Natakot. Si Yuri. Body plane. Hindi talaga. Hindi pa gumagalaw. Hindi ko pa ano. Using very well. So, it's a fact. Magaling siyang kumanta. Using very well. So, ginagamit natin ang present simple, ang S form of the verb kapag habitual or routinary at kapag may facts. Okay? The sun rises in the east. Oh, it's a fact, diba? Kahit na wala ka na sa mundo, ang araw ay sisikat. Okay? In the east. So, it's a fact. So, gumagamit tayo ng S form of the verb. Okay? Nagdisin natin tong annotation. Ba't ganun? Oh, wala. Ayan. Ito na yung sinasabi nyo kaninang is and are. Kanina, ang formula ay subject plus S form of the verb. Depende kung yun ay plural or singular. Sa present continuous, i-consider nyo palagi, ano ba yung action? Okay? Yung action kasi, kaya nga siya verb eh. Yung action word. Okay, diba? Ang formula, sabi ko sa inyo, 'di ba, ang tenses para siyang math, may formula siya. Subject or plus is or are, okay? Plus verb ing. Ma'am, bakit may is or are? Depende nga kung ang subject mo ay singular, natural, ito ay is. Kapag ang subject mo ay plural, natural, gagamit ka ng are. Tapos ang gagamitin mo ay yung verb ing. Continuous, progressive. Okay? Progressive siya. So, for example, I am, o yung he, she, it is singular yan. So, ang gagamitin mo syempre na verb is. Kasi nga, isa lang yung mga yan. Singular yan. Diba? Ngayon, kapag ang subject mo is plural, tulad ng you, we, they, gamit ka ng are. Okay? Plus verb ing. Ngayon, kailan mo ginagamit ang present continuous or in other term, present progressive kapag ang action ay nangyayari ngayon at the time of speaking. Pag nakita mo siya na yun ang ginagawa niya, you use present continuous or present progressive. Kaya yung sinasabi nyo, ma'am, bakit are playing? Pwede namang the boys are playing in the backyard. Yes, pwede naman yon. Hindi ko naman sinabing hindi pwede. Pero, nung nakita mo ba yung boys, yun ba yung ginagawa niya? Or baka yung mga lalaki na yan, routinary. Nagigets nyo po ako? At the time of speaking, yan yung i-consider nyo. Yung formula at saka yung kung kailan nangyayari yung action. Kaya, importanteng malaman nyo yung formula ng mga bawat tenses na to. Actually, pagka alam nyo ito lang yung tip, pagka naano nyo na yung formula,
Okay? Kahit hindi nyo alam talaga yung sigurado, pero alam mo, ay, mali yung formula, hindi dapat ganyan yung formula. Malalaman mo na yun na yung mali. Maaano mo na in finding error. Yes, we are listening. Very good. Very good. We are listening. They are jumping. Okay? Yes, I am teaching. You are listening. You are writing notes, 'di ba? At this moment kasi, yun yung ginagawa mo. Okay, so I guess nakuha nyo naman to. Nakuha nyo ba? Okay. Yan. So alam niyo na yung difference ng paggamit ng verb ing tsaka S form of the verb. Yes, hi, salamat. De, malaking bagay yon. Okay, ganun din sa past tense. So 12 pa. So don't worry, hindi naman natin i-ano lahat yan. Okay, good. Okay, so for example, I am teaching a lesson right now. Kapag may nakakita sa akin, yun yung sasabihin ko. Okay? Yun yung sasabihin ko. I am teaching a lesson right now. Okay, may nagyaya. Tara, uwi na tayo. No, I'm teaching a lesson right now. We are eating dinner. Okay? It is raining outside at this moment. Kaya nga yung kanta, di ba? And it's raining in Manila. Okay. At this moment, nag-rain, nag-umuulan sa Maynila, sa Manila. Okay? Kapag ka, temporary lang yung activities. Okay? Clarence is learning to play the piano. Learning. Ibig sabihin, pwede kasi hindi ituloy ni Clarence yung pag-aaral niya ng piano. Temporary lang yung activity, so we use present continuous or present progressive. Okay, I am watching the movie at the moment. Sabi ko sa inyo, ulitin ko ulit sa inyo, palaging may mga panandang lexical at the moment. So, ibig sabihin, temporary lang siya. Diba? I am watching the movie at the moment. Pwede kasing mamaya, hindi na ako nanonood ng movie. Diba? My mom is staying with us for a couple of days. My mom is staying with us for a couple of days. Ibig sabihin, okay, the next few couple of days, pwedeng mag-i-stay yung nanay ko. The next days, hindi na. So, temporary activities. Okay? Okay. Kailan ulit? Okay. Kung kanina, temporary activities, ginagamit natin ang present continuous or present progressive kapag may pagbabago. Changes taking place now. Okay? Paano ba yon? Real, alam niyo yung real, 'di ba? Sa Facebook, sa TikTok, real videos are becoming. Ibig sabihin, nangyayari din kasi siya. Yung pagbabago na yun nangyayari ngayon are becoming very popular these days. Which is 'di ba? Okay. So real videos are becoming very popular. Real videos plural or syempre gamit ka ng plural, becoming verb ing. Nakasunod ba tayo sa formula? Yes po. Nakasunod ba tayo sa action? Yes po. Okay? Sa sitwasyon? Yes po. Alright. Pabalik po, ma'am. Alin babalikan? Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo na screenshot kasi papadala ko naman tong PowerPoint ko sa inyo. Okay, the price of meat is increasing. Yung presyo ng meat ngayon or the price, the transportation fee, for example, the transportation fee is increasing. So, yung pagbabago nangyayari ngayon. Okay? So, ginagamit natin ang present continuous. Experts say that the earth is getting warmer. Okay? So, if the changes taking place right now, gumagamit po tayo ng present continuous. Okay? Now, so hindi ko diniscuss yung dalawa pa, 'di ba? Yung perfect at saka yung present perfect continuous. Proceed muna tayo sa past simple. Ang formula sa past simple is subject, yung subject, yung pinag-uusapan yung simuno, plus verb, okay? Or yung so, importante ngayon na yung verb natin, alam natin kung ito ay naka-past tense.
Okay? So for example, um, kung regular verb, at tatandaan nyo, kapag regular verb, mag-a-add lang tayo ng D or ED. Kapag irregular, kailan natin ginagamit ang irregular? Kasi gumagamit tayo ng past participle of the verb. Yung mga irregular. Ano ba yung mga irregular verb? Actually, class, mas madami ang irregular verb. So, for example, eat, past tense niya ate, past participle niya eaten. May nagsusulat na naman, please. Write, okay? Write in a base form. Wrote, written. Okay? Okay. Yes. Ang irregular verb, mag-change siya ng spelling, and then may irregular verb din na hindi siya nag-change ng spelling. Take note of that, may irregular verb na hindi siya nag-change ng spelling. Example, cut. Okay? Walang past tense ang cut. Hindi mo pwedeng sabihin, I cutted my hair last night. No, we cannot say that. Okay? Cut. Okay? Irregular verb ba siya? Yes po. Lagi niyo tatandaan, if there is a changes in spelling and no change at all, nagiging irregular siya. Please refrain writing on my PowerPoint, please. Nakakabagal siya. So, para siyang noun, kapag nagbago ang spelling, irregular noun siya. For example, children, child, children, nagbago. Pag hindi nagbago, irregular pa din. Dear, dear, dear. Okay? Diba? Retention in spelling, yes. Okay? So, plus ito lang, sa past simple, ang condition, yeah, we call that condition. Completed na yung action in the past. And ito lang yung tatandaan nyo. Ma'am, bakit po may ganun, may kinukonsider tayo? Lagi nyo tatandaan na, for example, in past continuous, okay, there are two actions na natapos na, pero interrupted siya ng isang action. Okay? Interrupted siya later on. So, later on, focus muna tayo sa past simple. Mamaya, I'll go deeper with irregular and regular verbs. Okay? Oo, kasi pauwi na sila. Don't worry. Okay, sige, ayan na siya.
Actually, hindi ko na siya nakikita kasi nagtutuloy-tuloy na ako ng discussion. Okay, so sa dami ninyo, hindi ko na nakikita kung sino yung nagsusulat dito sa PowerPoint. So anyway, let's proceed. Sabi ko sa inyo, with the past simple, ang formula niya dapat may subject at ang verb niya, ang tawag dyan namin is V2. So dahil tapos na, completed action na in the past, isang action lang to. Isang action lang. Okay, so for example, played. Okay, dapat familiar tayo sa mga kung paano nagiging past tense. Okay? Okay. I played volleyball with my cousin last Saturday. Again, don't worry sa mga ganito, sa mga pangungusap or sa sentence, meron tayong tinatawag na panandang lexical. Okay? Charlotte gave me a present for our anniversary. So, give. Eto na, pumapasok na ang irregular verbs. Okay, kailan natin ginagamit ang irregular verbs? Later on. So for example, kapag ang verb dinadagdagan lang siya ng D or ED, regular siya. Kapag ang verb nag-change ng spelling or did not change at all, irregular siya. For example, mas marami ang irregular class. For example, give, given, write, wrote, written, eat, ate, eaten, diba? What else? Ang regular verb, for example, dance, dance, play, plays, walk, walked. Okay, talk, talked. Okay, regular yun. Okay? Makikita nyo kung ano yung gamit ng past participle as we go along with the tenses of the verb. Again, yung formula, importante yon. Formula, dapat alam natin. Okay? Oo. Regular, pay, paid. Okay, huwag na kayo mag-away. Come, came, come. Huwag na kayo magbutasan ng ulo. Hindi naman kayo magkakaano. Butasan pa kayo ng ulo dyan. Basta ako bayad. Okay. We received the delivery last night. Okay. My father built this house in 2002. Chris lived in Canada for 2 years. So makikita nyo naman yung mga pananda. Okay. Ito na. Past continuous. Ang past continuous, para siyang present tense, present continuous, di ba? Was ang gagamitin mo kapag singular, where kapag ka, plural, pag madami, plus verb ing. Kailan ginagamit ang past continuous? Okay, ganito yan. Okay, dalawang action na nangyari in the past, two action happen in the past, pero yung isang action, interrupted siya ng isang action. So, for example, I'll give you the scenario. Oh, bakit hindi mo tinanggap, tumatawag ako. Oh, bakit hindi mo sinagot yung tawag ko? I was teaching English, nagtuturo ako ng English, tapos na, 'di ba? Tinatranslate natin sa Tagalog. Nagtuturo ako ng English nung tumawag ka. Ibig sabihin class, nagtuturo ako ng English, interrupted ako ng isa pang action nung tumawag ka. Parehas na, nagtuturo ako ng English, tapos na, nung tumawag ka, tapos na. May dalawang action. Hindi naman palagi, pero ito lang yung madali nyong tandaan. Okay? Okay, unfinished, may unfinished and ongoing action in the past or finished action. Okay, para mas madali yung matandaan, two action, dalawang action na tapos na in the past, interrupted by another action. So, di ba kung tagalogin natin to, try lang pero I do not recommend or suggest na every time pwede nating Tagalogin. Tinatagalog ko lang siya in a way na maintindihan niyo yung konsepto. Okay? Bakit natin ginamit yung I was teaching? Kasi yung subject niya is singular. I was teaching English. I was teaching, I was teaching English when you called. Okay? Nagtuturo ako ng English nung tumawag ka. So, try natin ha. Try natin gamitin tong formula na to. Sige nga, try nyo. May when. Siyempre,
I was eating dinner with my friends, okay, when the telephone rang. Kumakain kami ng dinner ng mga kaibigan ko nung tumunog ang telepono. So nakikita niyo yung dalawang action na nangyari in the past and interrupted by another action. That's when you use past continuous. Was, if it is singular, where, if it is plural, plus verb ing. Okay? So, sige. Try natin. Sige, kayo naman. Try to construct a past continuous sentence. Try lang. Sige, wala namang masama. We have to consider, yes, I was writing is correct. Pero lagi nating tatandaan na sa past continuous, dalawa yung action na nangyari in the past. Tapos interrupted siya. I was writing, for example, I was writing my notes when you came. Diba? She was watering the plants when the garbage collector came. Very good, Miss Zolesa Mary. Don't know how to pronounce her name, though. So sige, I was taking a bath when you call. Okay? Itong example na to, when you call, dapat when you called. When you called. Class, please consider the capital, the right capitalization of the sentence, please. Okay? They were sitting for the bus. They were waiting for the bus when the accident happened. Okay, very good. Okay? Yung isa lang yung naka-verb ing, tapos yung isa naka-simple past lang. Okay. I was walking when I got your message. I was playing basketball, yes, when you dropped by in my house. Yes, very good. Ayan. Siguro practice on constructing tong mga tenses na to para mas maintindihan natin. Okay? So in other term, baka kasi magtaka kayo, ang continuous sa ibang term, progressive siya. Progressive, nangyayari. Kaya lang in the past. Pwede ba yun, ma'am? Nangyayari in the past? Yes, it happens in the past. Okay. Nagtutuloy-tuloy siyang nangyayari in the past, tas interrupted siya ng isa pang action na parehas ng tapos. Okay? Gets? I was jogging with my friends when you called. Okay, please, ang I po, whether it founds in the middle of the sentence, it should be written in a capital letter. Okay? Always capital yung I. Okay naman. I was reading, what? Ano yung read mo? I was reading my notes when my mom called. When you called. When I was a walk. Okay, ito. Example, when I was a walk class, yung susunod na action, naka-simple past lang siya. Hindi siya naka-was and where. Ang naka-was and where plus verb ing, yung unang action lang. Tatandaan niyo yan, ha? Okay. I was jogging with my friends when you called. Capital I, please. I was watching a movie when you called. Puro called? I was cooking the dishes when someone tried to steal my money. Okay, kakatakot ha. Wala tayo sa formula. I was able to do my job, but it's hard to make alone. Hindi siya past continuous kasi yung susunod mong action naka-present. Tatandaan nyo, parehas in the past si past continuous. Okay. I was sleeping when you came. Yes. When? Yung mga panandang lexical. When? Okay. So, yung mga binabasa ko, yun yung tama. The light went off while the kids were playing. Okay. Pero, ma'am, bakit sinasabi nyo na may formula kayo, was, where, susunduin ako, ma'am. Was, where. Opo, basta may kausap naman ako. But, ma'am, ba't sabi nyo was, where plus verb ing? Pero itong third example nyo, hindi naman siya naka-formula. Well, ang consideration dyan, class, is yung action kasi. Action, yung pangyayari kasi na nangyari, dalawang pangyayari in the past.
Okay, na-interrupted siya ng isa. Hindi naman palagi, pero ganun kasi may dalawang action in the past happen. Nagigets po ako? So familiarize yourself with I was, okay, I was in the bathroom. Mali po ito. Dapat I was plus verb ing. You have to consider, class, yung formula. Okay? Was, were, plus verb ing. You have to consider it one. Okay po ba? Okay po. Dami naman pwedeng i-watch, di ba? Okay, so yan. Ano nyo na? It's there already. Okay. Yes. So yan. So, parehas in the past. Ayan yung timeline niya. Okay? Parehas siya in the past. Ito yung present, ito yung ngayon di ba? I was having dinner. Okay? Nagdi-dinner ka. Ayan, nagdi-dinner siya. Nung tumunog yung telepono. Pero nasa past pa din. Okay, di ba? Ganun yung konsepto niya. Pangit naman ng dapat positive ang mga examples natin, di ba? Okay. Subject, present perfect. Time check. Wait lang. Time check. Class, ano tayo? May question? Nakangudgud pala yung mukha ko, di ba? Okay, ano lang tayo, kasi ako na lang mag-isa dito, baka mamaya may kasama ako sa likod. Break tayo ng 20 minutes, okay, then tuloy-tuloy tayo, okay lang. Uuwi lang ako, okay, dyan lang naman. Uuwi lang ako ng bonggang-bongga, ha? Okay. Sige. Stop ko muna to. In 20 minutes, break lang tayo ng 20 minutes. Dumaaga yung break natin, then tuloy-tuloy tayo, okay?